Samantala po, we are joined by Grace po. Magandang hapon po, Senator. Hi, magandang hapon. Magandang hapon, Senator. Ma'am, your thoughts on the testimonies of the whistleblowers today? Mas marami pa po tayong napag-alaman sa kanilang mga testimonya. Alam nyo, tapat naman yung mga sinasabi nila eh. Makikita mo naman na komportable sila sa sarili nila. Kasi ang pinakamahirap talaga ay magsabi ng hindi katotohanan. Pag katotohanan yung sinasabi mo, very casual. Makita mo naman si Benner, di ba? Komportable. At nakita ko, pagkatapos ng kanilang pagdinig, ay nag-cruise ang marami sa kanila. Siyempre, alam mo, hindi madali yung kanilang pinagdadaanan. Kaya para sa akin, nagpapasalamat din tayo na meron tayong mga ganyan. Kaya nga kailangan pagtibayan natin ang Whistleblowers Act natin. That's right. Kasi hindi lang naman natin ngayon dapat silang alagaan. Right. Dapat ilang taon matapos itong kaso na to o habang dinidinig ang kaso na ito ay hindi mawawala ang suporta ng gobyerno. Napansin namin kanina, ma'am, nagtanong kayo kay Secretary De Lima kung kamusta naman ang pondo para sa Witness Protection Program natin. At naramdaman namin na kapit sa puso ninyo yung ganitong usapin regarding security of witnesses. Ito ba ay dahil lang dito sa investigasyon na ito or is it all about the witness protection in general? Alam mo, ilang taon din ang pinagdaanan natin sa nakarang administrasyon na napakahirap kumuha ng katotohanan. At ang naging tulay natin sa katotohanan ay ang mga naglakas loob para magsaad nito, yung mga witnesses natin. So, nagdaan na dyan sila Sammy Ong, sila Jude Lozada, di ba? At kung sino-sino pa, marami ng mga Sandra Cam, di ba, nandyan din. So, lahat yan, tinitingnan mo ang sitwasyon. Ano ang nangyari sa kanila pagkatapos? Senator Grace, are you still hoping that Janet Lim Napoles will come to the Senate and Yes. give her testimony? And what would you want to find out? It seems na unti-unti nang nakukumpleto po yung kwento. For you, ano pa po ba yung missing link na kinakailangan para makumpleto itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Well, syempre, yung mga salaysay ni Janet Napoles, kaya dahil nga yung iba, ni Ben-Hur, alam niya na kausap ni, tawag niya Ma'am Janet o ni Madam, pero hindi naman niya mismong nakikita. So pwedeng tanungin ngayon, siguro i-deny ni Ginang Napoles pag pumunta siya dito. Hindi natin alam kasi she has the right to protect herself against self-incrimination. On the other hand, alam mo, nagiging forum ang Senado para makita ng taong bayan ang reaction ng mga tao. Para bang titignan pa lang na, guilty na to. Di ba? Pero alam mo, we need we need a participative society. We need our constituents to be taking part in all of these things. So if the Senate can encourage that, why not? Di ba? Kasi yung hearing sa mga korte, sarado yan eh. At ito lang yung nakukuha natin na kahit paano, nakita natin, ay may ginagawa naman pala ang gobyerno. Meron naman palang progress. So, dahil po dito sa inyong paglalahad, so, masasabi po ba natin na kayo ay in favor na sa mga susunod na investigasyon, the whistleblower should name names? Kasi kanina po ay in-express ni Senator Alan Peter That Cayetano. should not be named. Sabi niya. Yung Pero apprehension. lang yan eh. Pwede naman niya sabihin kung gusto niya. Pero siguro, para wag nang gatungan pa, ewan ko ginagatungan niya. Pero para sa akin, meron naman silang mga kasamang abogado. Ako, hindi naman ako abogado. I don't think your statement in the Senate, unless it's contrary to your sworn statement in court, will be a basis to discount your testimony. So, my feeling is, if your sworn statement with the Ombudsman is exactly the same as your sworn statement in the Senate, it shouldn't be used to diminish your case. It should actually strengthen your case. And in relation to that, Senator Grace, marami pa pong ibang mga lawmakers na pinangalanan si Senador Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech kahapon. Ano pong masasabi niyo dito sa mga idinadawit pa niya na sinasabi niya umano'y kailangan ding imbestigahan? Do you feel that there is a need also for the Senate to investigate on your fellow lawmakers? The problem, or either a problem or a good thing about an investigation like this is you discover more things. Di ba? Para bang
Pag may nakita kang tumutulo sa bubong mo, sa ceiling mo, pag binuksan mo, ay hindi lang pala yun ang problema, marami pang problema, may tubong ganito, yung gutter mo sira. Ganun ang nangyayari dito. Nag-uncover tayo dun sa ibabaw, malalim at maugat na ang problemang ito. So lahat ng pinangalanan na yan, whether it was right for him to do so or not, I mean, he can do so. And he did. So at least yung sinasabi niya na walang opportunity to be able to present his side, the fact that his statement was covered by most networks live and all radio stations and even the print media, it just proves to show that our democracy is alive and well, and that if there's a natural interest to know what you're talking about, it will be covered by media. Kayo rin po nagsabi, ma'am, na nung binuksan natin yung ibabaw pa lang nitong investigasyon na ito, napakarami nating nadiskubre sa ilalim pa na problema pala. At nakita rin po ng taong bayan na karamihan po ng involved ay mga kapwa rin po ninyo lawmakers, lower house man, or dito nga po sa Senado. What are your thoughts on this, considering na kayo ay isang bagong kasamahan nila? Is there anything that po could do to avoid all of these things, or at least ma-vindicate naman po ang mga malilinis na lawmakers? Oh, syempre, it's a concerted effort by everybody to save the reputation of this institution. Of course, it's sad, di ba? Sabi nga nila, it's the best of times is the worst of times to be here. Best of times kasi this is your opportunity to make those changes, to actually, whatever we learn from this, make those changes through our laws. But it's sad because you have people around you that you know. But again, your responsibility is primarily to the people who voted for you, mga bumoto sa'yo. Sa kanila kami utang na loob, kung tutusin. So, katulad ninyo sa media, lahat naman kami kilala ninyo, di ba? Pag nakikita nyo kami, palagi ko sinasabi, hi, hello, di ba? Pero malungkot man, kailangan mong tanungin ang mga masasakit na tanong. Dahil ang trabaho ninyo ay malaman ng tao kung ano nangyari. Kami, bilang mambabatas, trabaho namin na magbalangkas ng batas at isiguruhin na batas na yan sa aming oversight. So we're just doing our jobs, our responsibility to the people. As a last question, Senator Grace, since this investigation is in aid of legislation, sa mga nakalap na pong impormasyon ng Blue Ribbon Committee, ano po sa tingin niyo yung mga batas na nais niyong suportahan o ihain para po from what you found out through this investigation? Well, first of all, kailangan natin i-evaluate yung executive branch, halimbawa yung mga iba't ibang ahensya, kung paano ba sila binibigyan ng mandato na maglabas ng pera. Di ba kasi parang napakadali na nabigyan lang. Unang-una na yon. Pangalawa, yung Whistleblowers Act. Di ba? Kailangan ng mapasa yun. Ito, yung ginagawa ko, Freedom of Information, na pumasa na dito sa, yung committee na nasabinta natin yung ating committee report na sa tingin ko naman walang problemang ipasa dito. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Senator Grace po. Salamat din po at sa lahat na nanonood. Maraming salamat po. Ayan, naging panayam po natin kay Senator Grace po. Isa sa mga nagtanong din, naging active sa pagtatanong ngayong araw sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at sa kanya, maraming mga kailangan na batas na ihain at suportahan base sa mga nakalap nilang impormasyon sa mga pag-iimbestiga na ito. Isa na nga ito yung FOI na kanyang ipinupush. Tama.